So ayan, good day mga Pabs and welcome back sa ating channel. Sa araw to meron naman tayong tanggap, isang higher 32 inches, maliit lang to. Model niya is LE32B B9200M. Ayan. And then yung problema nito, naka-dim lang siya. May power, nag-oscillate siya pero walang picture. So yun sa standby, di ba? Standby siya. So pinutin natin yung power niya. May power ito ba ito? Tingnan natin nasan yung power niya. Ito pala. Yun. Ayun no, kita nyo bumukas yung backlight niya, nagdi-dim yung screen natin. Pero walang picture. So ibig sabihin yan, DC-DC protect panel issue. So check din natin kung talagang panel baka top board or take on board or ano bang yung kanyang problema, yung nawalan ba ng 12 volts yung ating top board. So tara, buksan natin and gawin natin to. Yan, so ito po yung loob natin, Yan yung kanyang main board. Yan, So ito yung kanyang main board, tapos ito naman yung kanyang top board. So dito, chinek natin yung kanyang CKB lines. Ayan, ito naman yung label niya. Yan, may label naman dito, nakalagay. So dito po yan, yung mga kulay gold na bilog na yan. Yan yung, ito yung label niya. Dito na nilagay sa may, kasi wala nang lalagyan dito. Kung dito pa ilagay, So, kukonekta naman yan dito. Kapag hindi nyo kabisado, pwede nyo magamit ng resistance reading para malaman nyo kung yung clock dito, saang side naman dito sa may left side natin yung clock niya. So, dito yung nakita natin, meron tayong nakitang dito, leak na CKB lines, yung CKB1 at CKB2. So, dito, check natin So, ito yung kanyang CKB1 and CKB2. Yan, check natin. Yung resistance niya, tandaan nyo yan, 501.4 ohms. Ayan. So talagang mababa siya. Leak yung ating CKB1, CKB2. So dito naman CKB1 at saka CKBB1. So dito naman tayo sa may CKB2 at CKBB2. Yan, tutok tayo. Tingnan nyo. Diba, 9 mega ohms lang. So, ibig sabihin, okay yung ating CKB2 and CKBB2. So, paano natin malaman ngayon kung saan side? Dito ba na side? Yung right sa may right side or dito sa may left side yung problema? So, ito. So, kung saan tayo, ang pamamaraan ito para no more trial and error, gagawin natin is check natin by resistance yung side dito at saka sa may left side natin. So yung sa may pinakamababang resistance, yun yung may problema. Ayan. So check natin So pinakamababa yun o pinakamataas. So wait lang, tandaan nyo to. Ito yung right side natin na CKB1 at saka CKBB1. Reading niya, tandaan nyo yan, 501.2. Ayan o, 501.2. So lipat tayo sa may right side. So ito naman yung CKB1 at saka CKBB1 sa may left side pala. Sa may left side natin. Yan. 501.5. So point lang yung diferensya niya, di ba? So ang pinakamababa dito na side sa may right side natin kasi 501.2 siya. So dito sa may left side natin 501.5. So dito tayo. Cut muna natin yung CKB1 at saka CKBB1 dito na side. Ito siya. Ayan. Tsaka ito. Cut natin yan. Tingnan natin kung magno-normal ba yung linya or mawawala ba yung leak. So yun yung mga technique na nalaman na dalhin sa mga kapwa natin technician apply. So ito continue po tayo So ito yung dininisan natin. Yan yung CKB1, CKBB1. So kinat na po natin yan, nakat na po natin yan, tinest na rin natin tapos puto na rin yung niya. So hindi ko napakita yung cutting kasi medyo masilan siya, baka madali pa natin. So basta kinat po natin yan, only thick nose. Gumamit po tayo ng cutter blade siyempre. Ayan. So kinat po natin yung dalawang linya na to, itong CKB2, CKBB2, CKBB1, tapos CKB1. Yan, nakata po natin yan. So tingnan natin yung kanyang resistance. Kung may pagbabago ba. Kasi dito yung may mababang nasukat natin, di ba? Ayan. Tutok tayo. So nakatutok tayo sa may CKB1, CKBB1. Wait, next slide. Ulitin ko lang.
So, tingnan nyo yung reading, oh. O, di ba? Nawala na yung leak niya. So, ang nasukat natin is 8 mega ohms yung nasukat natin. So, ulitin natin para makita nyo na nakatutok tayo. Yan, nakatutok po tayo dyan. Kita nyo ba? Yan, oh. Yun, yung sukat niya. 8.2 mega ohms. So, ibig sabihin yan, dito na side talaga yung may problema. Kasi ito yung na side na nasukat natin na may mababang resistance, no? So, okay yung natin, left side. Dito sa may right side yung problema. So, ngayon, nasukat na natin, alam natin kung saan banda yung may problema. Siyempre, yung ikakat natin is, ikakat din natin yung kanyang natitirang CKV line kasi magkakatabi kasi ng linya na yan. Tapos kalaunan, kapag hindi natin matanggal yung katabi nila, magbaback jump yung unit natin, yung katabi naman yung magkaroon ng problema. So, yung mga ganitong problema, makukuha to ng short killer. Di bale, malapit nang matapos yung short killer natin. Tsaka kung sakali magbaback jump to, short killer na lang natin to. Tapos, yun, try natin kung gagana ba yung short killer natin dito. So, ngayon, muna, testing muna tayo kung makakaroon ba siya ng display. Yan. Saksak ko. Yan, naka-standby siya. Power on natin. Power on ko lang pala. So, tagal ang power. Yan, power na. So, bumukas na rin yung backlight. Ayun, no? Lumabas yung logo ng higher. Ayan, no? Naka-display siya. Wala namang fine line. Smooth naman yung kanyang screen, no? Ayun, no? Smooth yung kanyang screen. Pero tatanggalin pa rin natin yung dito, yung kanyang natitirang clock para sigurado and pag dudugtungin natin yung papasok sa may panel at gamitan natin ng 1K resistor to ground para mas titibay yung panel, no? Ayan, no? So, balik rin tayo kapag natapos na natin yun. Putulin ko lang lahat yung mga CKV lines dito. Tapos, gumamit tayo ng 1K resistor to ground para tatagal naman yung panel natin. Yun. So, ito mga boss, continue tayo. Ayan, no? Ito na po yun. Bali, pinagdudugtong po natin yung kanya mga CKV lines. 4 na lines po yan. Pero, naging 6 na linya yan. Kasi yung CKB2 at saka tawag ito, CKB at saka CKB-B1, dalawang linya kasi yan papuntang source scope. So yan yung pinadidikit natin. Ayan. Yan yung lahat ng clock. Pinadudugtong natin yan. Gamit tayo ng 1K resistor to ground. So, para titibay naman yung panel natin. Tapos yung yung STB natin, STBP, itong STBP na to, ito yung STBP natin, pinutol na po natin yan. May cutting na po yan dito. So, yung cut natin is CKB1, CKB2, CKBB1, CKBB2, and STBP. Ito. Pero yung pinagdudugtong natin is yung yung kanyang mga CKB lines. Ayan. CKB lines papuntang 1K resistor to ground. Yun. So, take note, no? Yung out niya, yung papasok sa may source scope, yung pagdudugtungin natin, wag yung source kasi yung source masisira po yung panel natin kasi galing yan dito sa may level shifter natin. Hindi yan pwede i-short. Yun. Ayan. So ito na po kanyang resulta. Saksak ko lang. Tapos power on natin. Tagal. Yun. And yun, mas kuminis pa siya lalo, no, matapos natin pagdudugtungin yung kanyang mga clock signal 1K resistor to ground. Yun. So meron ako mga sa mga natatanong pala kung tatagal ba yung ganitong problema, ganitong repair. Darating talaga yung panahon na magkakaproblema naman yung kabila. So pag ganyan, pwede makuha pa sa short killer. Minsan naman, ayaw na talaga. Hindi na pwede. So, kung anong buwan or ilang taon, buwan, weeks yung masisira, hindi po natin matatansya yan. Depende na po yan sa may panel. Ayan. So, narito na yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga nanonood. No? May God bless always.
This is your service Ryan Cruzet Tech. See you in our next video. Bye-bye.